mga kababayan, kumusta po kayong lahat, no? So, nandito na naman ang Bisayang Dako para mag reaction video tayo, no? Kasi napanood ko yung upload ni Ate Arjobs. At no, tukoy na pala yung isang basher na talaga palang kilalang kilala si Chris na mahusay. Pero yung kinukwento niya sa ibang tao or yung paninira niya kay Chris na mahusay, taliwas doon sa pagkakilala niya kay Chris na mahusay. Kaya pala, ngayon ko naintindihan na kung bakit gano'n na lang yung galit ng ating Inday Krishna sa kanya. Kasi talaga naman pala na kilalang kilala siya ni Krishna mahusay at kilala niya si Krishna mahusay, no? So ako hindi ako nagtataka kung bakit nasasaktan ang ating Inday Krishna, kasi talaga naman pala na talagang pinakain niya na sa palad niya, tinuklaw pa siya, no? Pinakain niya na sa palad niya, siniraan pa siya. Kaya pala lately yung live ni Inday Krishna, doon ko naunawaan ang lahat kung bakit gano'n na lang kagalit na galit si Inday Krishna sa live niya. Kasi talagang napakasakit pala talaga yun, kasi alam nyo, kilalang kilala pala ni Krishna talaga yung isang baser niya, na which is talagang nakikita at nakakasama niya, nakakasalamuha niya, no? Kaya pala gano'n na lang kasakit yung nararamdaman ni Krishna mahusay sa nangyari na yun. At nalaman ko din pala dun na, alam nyo yun, talagang samantalang si Peter Paul napakabait na tao yan kay Krishna mahusay, no? Tama naman si Ate Arjobs, talaga naman kahit sino naman sa PB team, lahat naman talaga mahal na mahal si Krishna. Pinapangaralan, tinuturuan kung anong dapat gawin, kung ano yung nakakabuti sa kanya, no? So yung mga nakapaligid kay Peter Paul or kay Unil, ayun, yun yung mga nakapaligid sa kanya, yun yung naninira mismo kay Krishna. Hindi man lang nila iniisip yung magiging tendency doon ba, na alam nyo yun, hindi man lang binigyan ng kahihiyan yung mga taong nagmamahal kay Krishna mahusay ng totoo, no? Lalo na si Sir Paul, kasi malamang kilalang kilala siya ni Sir Paul, hindi man lang siya nangingilag. So talagang grabe yung inggit niya kay Inday Krishna, no? Grabe yung inggit niya kay Inday Krishna. Wala na siyang kung sino-sino na lang, kung 'di ba? Grabe yung ginawa niya talaga. Kaya pala gano'n na lang nasasaktan yung ating Inday Krishna, no? So based sa aking mga natutuklasan, napapanood or na talagang kahit pala pinakain mo na sa palad ang tao, wag ka pa rin pala talagang, hindi mo pa rin kailangan magtiwala talaga ng sobra-sobra. Pala pagka ganon, kahit pala kilalang kilala mo na, hindi pa rin pala ikaw dapat magtiwala talaga ng sobra. Kasi pwede ka pa rin pala talagang sirain, which is yung kinukwento niya, ikino-comment niya sa mga live, sa mga kung ano-anong mga comment section, taliwas doon sa kung gaano niya kakilala si Krishna mahusay, no? Nandahil lang sa inggit na gawa niyang saktan o siraan si Krishna mahusay sa kung kaninong tao, nandahil sa inggit, no? Grabe yung inggit talaga sa kapwa, no? Wala talagang magandang idudulot sa tao, sa totoo lang, walang magandang idudulot sa tao.
Grabe yung inggit. Grabe yung inggit niya kay Krishna Mahusay. Hindi niya na iniisip yung taong masasaktan niya. No? Unang-una ang masasaktan niya si Unil. At si Peter Paul masasaktan niya. At si Sir Paul masasaktan niya. Yung lahat ng PB team masasaktan niya. Kasi mahal ng PB team si Krishna Mahusay. So kung meron ng babas dyan kay Krishna Mahusay, lahat ng PB team apektado. No? Apektado lahat kasi mahal nila si Krishna Mahusay. Ayaw nila na nasasaktan yung bata. No? Ayaw nila na binabash. Tapos malalaman pa nila kung sino yung nagbabas. Malapit lang din sa kanila. So, Diyos ko, kung ako sa'yo, no, kung sino ka man, please lang, tigilan mo na yan kasi respetuhin mo yung mga taong, lalo na si Krishna Mahusay, wala namang ginagawang masama sa'yo, kundi magpakabuti sa'yo. Nang dahil lang sa inggit mo, nagawa mo siyang saktan. No? Isipin mo yung mga taong nakapaligid kay Krishna at isipin mo yung taong nakapaligid din sa'yo. Sa totoo lang, isipin mo yung taong nakapaligid din sa'yo na masasaktan din sila. Kasi mga taong nakapaligid sa'yo wala din ginawa kundi mahalin si Krishna Mahusay. No? Sana ngayon dahil nabuko ka na, sana tumigil ka na talaga. No? Tumigil ka na. Kung wala ka man lang din sabihin na maganda about sa aming Inday Krishna, tigilan mo na. No? Tumigil ka. Kasi pag hindi ka tumigil, ay, alam mo naman na maraming nagmamahal kay Krishna Mahusay. Pag hindi ka tumigil, gusto mo ng ano, hindi kami mga solid na nagmamahal kay Krishna Mahusay, hindi ka rin namin tatantanan. Hindi ka rin namin tatantanan. Hindi ko nga alam kung, naisip ko nga minsan hindi ko alam kung nakakatulog ka pa ba sa gabi. Nasaan yung konsensya mo? No? Ginaganon mo yung bata na walang ginagawang masama sa iyo. Kundi pakisamahan ka ng mabuti. Pakitaan ka ng mabuti. Paano mo naaatim nakaharap mo si Krishna Mahusay tapos pagtalikod mo sinisiraan mo? Kapal naman ang mukha mo. Nasa yung hiya mo. Bawasan mo yung kapal ng mukha mo at yung hiya mo. Kapal ng mukha mo. No? Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Kasi ako talaga, personally, napapaisip talaga ako sa mga lahat ng mga base ni Krista. Meron talaga akong iniisip. No? Naisip ko talaga na, which is, ito yung, baka ikaw nga talaga. No? Nakilalang kilala si Krishna Mahusay. Kilalang kilala si Krishna Mahusay kung gaano siya kabuti. Pero yung kinukwento mo sa ibang tao dahil sa inggit, taliwas doon sa kung ano talaga yung totoong personality ni Krishna Mahusay. Which is yung napakabuting bata. No? Na dahil sa inggit mo, nagagawa mong siraan yung tao o yung bata. Taliwas ang kinukwento mo sa iba. Doon sa totoong pag-uugali ng Krishna Mahusay namin. Kasi alam mo, sa totoo lang, kahit hindi namin personaling kilala si Krishna Mahusay, nakikita namin na mabuting bata. So paano mo nagagawa na siraan siya? Paano mo nagawa na nasiraan siya sa ibang tao? Ikalat, pagbintangan mo no kung ano-ano, kaysa may kalibin, kaysa may ganito, kaysa may ganyan. Wala ka nang pakialam. Alam mo, sa totoo lang, sariling buhay niya yun no? Kahit may kalibin siya, may asawa siya, o may ano siya dyan, wala ka na dun. No? Kasi sariling buhay na yun. Kung may kalibin siya, bakit? Anong pinuputok ng butchi mo? Kung may kalibin nga siya, bakit ikaw yung makikisama sa kanya? Hindi naman ikaw ang makikisama sa kanya. Oh. As long as na pag nag-asawa siya, hindi naman siya nanghihingi ng makain sa'yo. O bakit? Ba't ka galit na galit?
Yung magulang nga, tama si Ate Arjobs talaga, yung magulang nga hindi pinakikialaman ang desisyon ng anak. Kasi si Krishna Mausay nasa tamang edad na, 21 years old na, no? Kaya anytime kung mag-asawa siya, wala ka ng pake dun. No? Wala ka ng pake. Personal niya na buhay yun. Pinakikialaman mo yung sarili niyang buhay. Bakit hindi kaya na lang bantayan mo yung sarili mong buhay? No? Ayusin mo ang buhay mo. Kaysa yung magalit ka sa bata na wala namang ginawa. Kaysa naman kung ano-anong sinasabi mo. Bantayan mo yung sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Dahil kaya ka nga naiinggit kay Krishna. Kasi siguro talaga walang-wala ka. No? Hindi ka masaya na umaangat yung bata. Kasi gusto mo maging katulad mo na walang-wala din. No? So, sana baguhin mo na yung pag-uugali mo sa totoo lang. Kasi hindi na talaga, hindi na nakakatuwa. Masaya ka ba na nasisira mo yung tao? Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Hay. Sana magbago ka na. Baguhin mo na yung sarili mo. Huwag mong siraan si Krishna Mahusay. Kasi wala siyang ginawa sa yung masama. Yun lang. Yun lang guys, no? Pasensya na kayo guys. Kasi uminit yung ulo ko pagkatapos kong panoorin ang vlog yung reaction video ni Ate Arjobs. Uminit ang ulo ko talaga. Tukoy na pala kung sino talaga ang basher ni Krishna. At yung mga ibang basher pa dyan, humanda na kayo. Kasi kaming mga solid na nagsusuporta kay Krishna Mahusay, hindi kami titikil na hindi kayo mabuko kung sino talaga kayo. Hindi kami titigil hanggat hindi kayo nadudurog. Dudurugin namin kayo. Kaya kung ako sa inyo, magsitigil kayo. Problemahin nyo yung pamilya nyo. Huwag nyong problemahin ang buhay ni Krishna Mahusay. Yun lang. Bye bye guys. Thank you for watching.